Alhamdulillah wa afdalus salatu wa atammu taslim ala sadiqil wa'dil amin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil jaza. Allahumma lakal hamdu lil Islam wa lakal hamdu lil iman. Allahumma innana nas'aluka ats-tsabata fid din. Allahumma amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang tanghali ngayon dito sa atin lahat. At bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung sino dito yung mga taga Luzon. Pakitaas ang kamay. Inshallah, konti lang ang taga Luzon. Oh. At dito yung mga taga Visayas. Bisaya. Mga Bisaya nga dako, mga bisdak. Talo kayo rito ngayon, mga taga Luzon. Wala kayo sa kanila. Oo. At okay lang ba kay dili man memo adto karon, hindi tayo nakikipag ano. Pero saan yung mga taga Mindanao? Oh, kunti lang ang mga taga Mindanao. Marami pa rin ang Bisaya. At sino yung hindi pa nag-Muslim dito o Kristiyano na nandirito sa atin? Lahat ba Muslim? Itaas ang kamay ng mga Muslim. Allahu Akbar. Takbir! Alhamdulillah, alhamdulillah sa gabay ng Allah sa atin, sa kanyang pagkalikha at pagbigay ng gabay sa atin sa Islam. Allahumma amin, alhamdulillah, lakal hamdu, kullu wa lakal syukru kullu. Mga kapatid, walang tunay na dapat na tayo ay magpasalamat sa Allah ay dahil sa pagbigay niya ng gabay sa Islam, sa atin. Oo, bakit? Magpasalamat ka, ya Allah, may trabaho ako, may pera ako, may asawa, may mga anak. Ya Allah, salamat sa lahat, ganito, ganito. Oh, pasalamat lang yan, pero mundo lang yan, pansamantala. Pero yung paglikha sa iyo ng Allah na ikaw ay Maranao, Tausug, Maguindanao, Arabo, o ikaw ay isang Kristiyano noon at ngayon ay naging Muslim, yan ang tunay na dapat na panghawakan mo na lagi na tuloy-tuloy na panghawakan mo na hindi ka malihis sa anumang mga uri ng mga panlilinlang sa mundo. Dapat ang gusto mo ay mapanatili sa relihiyong ito. Dahil yan ang tanging makakatulong sa iyo, sa iyong libingan. Yan ang tanging makakatulong sa atin at kaligtasan natin sa araw na buhay na walang hanggan. Saan yun? Sa paraiso ng Allah. At hangad naman natin talaga paraiso ng Allah. Wala nang iba. Aywan ko lang sa inyo kung merong yung iba sa inyo naghahangad ng iba pa. Bukod sa paraiso. Meron ba? Bro? Anong hangad mo? Ikaw, bro? Allahu Akbar. Bakit paraiso? Kasi? Ha? Bakit? Siyempre, tatanong yan. Bakit? Bakit gusto mo yun? Ha? Bakit? Dahil? Ano? Dahil maraming asawa? Astagfirullah. Sa dami ng pwede mong gusto, ang ihilingin mo lang paraiso dahil maraming asawa. Bro, kasi ang lahat na anumang ninanais natin dito sa mundo, lahat ng yan, walang-wala yan itong nandito sa mundo kumpara sa araw ng paghukom. Ang lahat ng anong meron tayo dito sa mundo, panandaliang saya, biyaya yan. At hindi yan mananatili. Pero kung sa paraiso, forever. At yan ang hangad ng bawat isa sa atin. Allahumma amin. Ngayon mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ay itutuloy natin ang kwento na naputol doon sa kwento ni Propeta Ibrahim. Alayhi afdalus salatu wassalam. Si Propeta Ibrahim o si Abraham, na kung tawagin na siya ang ama ng mga propeta, bilang pagbabalik tanaw, si Ibrahim alayhi salatu wassalam, na siya ay ang kaibigan ng Allah, wa huwa khalilullah,
na dito nanggaling sa kanya ang lahat ng mga angkan ng mga karamihan na propeta. Ang mga Israelita na mga propeta, nanggaling lahat sa kanya. Kung tutunghayan natin, ang propeta na kukunti lang na hindi nanggaling sa kanya ay si propeta Shuaib, si Hud, si Saleh, at si propeta Muhammad. Then the rest of all the prophets of Allah that sent to humanity, they came from the lineage of Bani Israel. At kung sino itong Bani Israel, kung tawagin ay siya si Yaqub. Si Yaqub na kung tawagin siya ang Bani Israel ay yun na yun, yung nanggaling ang 12 tribo ng mga Hudyo. Na nanggaling dyan ang halos karamihan ng mga propeta. Propeta Musa alayhi salatu wasalam, Zakaria, Propeta Yahya, Propeta Isa, lahat, halos karamihan ng mga propeta. Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam. Dahil anak ni Yaqub si Yusuf at saka si Binhamin doon sa babae na pangalawang asawa ni Propeta Yaqub, na yun si Rebecca kung tawagin. Sila yung magkasama sa ina ni Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam. Wa hadha huwa ma yusammu Bani Israel. Una, si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam ay ipinanganak siya at galing siya sa lugar na kung saan nakuha na natin, nanggaling sa Mesopotamia o sa Babylon. Ngayon, nag-migrate sila. Pumunta sila sa lugar na kung saan sa tawaging Sham. Ngayon, yung Sham na yan, kasama dyan yung Syria, kasama dyan yung Libya, kasama dyan yung Lebanon, kasama dyan ngayon yung Palestine. Yan yung mga tawagin na Syria noon. Nagkaiba-iba lang yan dahil sa pagkakahati-hati ng mga Inglaterra sa kapanahunan na yun. So, dito si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, bata pa lamang siya, ay mayroon ng dunong at talino na naniniwala sa kaisahan ng Diyos. Na mayroong tunay na nag-iisang Diyos. Dahil siya, namulat siya sa kanyang magulang na si Azar, na kung saan gumagawa sila ng mga ribulto at Diyosan daw na sinasamba nila, na siya mismo ang nagtatanong sa kanya, sa kanyang ama, Ya abati, lima ta'budul asnam, la tadur, wala tanfa, la yasma, wala yubsir, o aking dakilang ama. Bakit nyo po sinasamba ang ito na ginagawa ninyo, na sinasamba ninyo na hindi makapagsalita, hindi makagalaw, hindi nakakakain, o hindi nakakapagbigay ng tulong sa atin, o hindi siya nakakapahamak sa atin? Sadyang ito ay kabulagan sa kahit sino na sumamba sa mga ganitong mga ribulto. Hanggat dumating ang panahon na kung saan si Ibrahim alayhi salatu wasalam ay pinarusahan ng kanyang angkan, kasama pati ang kanyang ama. Ngayon, tunghayan natin, bago ito nangyari, mga kapatid, si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, ang asawa niya ay si Sarah. Si Sarah na namumukod tangi na napakagandang babae sa kanyang kapanahunan. Si Sarah na unang asawa ni Ibrahim ay babaeng abtar. Ibig sabihin babae na hindi kailanman pwedeng manganak. Ano yun sa Tagalog? Baog. Bukod sa baog, matanda na ang kanyang edad. Nasa 60 years old plus na ang kanyang edad. So ngayon, noong sila ay pumunta sa Sham, isang hindi makalimutan sa kasaysayan, napunta sila sa Sham at may isang hari na ang haring ito ay hindi ka pwedeng makarating sa lugar na yon hanggat hindi niya makuha ang ninanais na layunin niya at gusto niya. Makapangyarihan, Firaun, na kung saan siya ay hawak niya ang buong Sham. Dumating at sa paglalakbay ni Ibrahim na kasama ang kanyang asawa na si Sarah at ang ibang kukunti lamang sa kanyang mga pamayanan na sumama at naniniwala sa kanya, bago pa mangyari itong pagsunog sa kanya na bilang parusa ng ama ni Ibrahim na si Azar at ang kanyang mga tao, nabighani ang alin? Ang hari na ito. Sa kanino?
doon sa asawa ni Ibrahim na si Sarah dahil sa kagandahan niya. At kaya itong sinasabi ng mga pantas na kung saan nagmana itong si Propeta Yusuf o si Joseph, na siya ang pinakamagandang lalaki na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kasaysayan hanggang ngayon. Hindi ko pa na alam kung sino makaka-break dito sa kanyang kagandahan, pero ang sinabi rin ng mga pantas, wala yan sa kagwapuhan at kagandang lalaki ni Propeta Muhammad a.s. na nagmana siya kay Adan a.s. na si Adan ay nilikha ng Allah na pinakamainam, pinakamabuti, pinakamaganda't nilikha niya dahil nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang kamay. So, nakita nitong hari na ito ang kamay ni Sarah. Kamay pa lang nabighani na. Noong hawakan niya ang kamay ni Sarah, at si Sarah ay siya ay na humingi ng tulong sa Allah, ta'awadat billahi subhanahu wa ta'ala, at pinrotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang asawa ni Ibrahim na si Sarah, dahil ang mga asawa ng mga propeta, mga kapatid, ay ito ay nasa gabay, hawak at protekta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung mahawakan niya, buong katawan o isa sa isang parte ng katawan ng hari na yun ay hindi makagalaw, na paralyze. So nakapagsalita, sabi niya sa kanyang sarili, "O babae, ako'y humihingi ng kapatawaran sa iyo. Hilingin mo na sa iyong Panginoon na mawala itong nararamdaman ko na hindi ako makagalaw, na paralyze ako dahil sa paghahawak ko sa iyo, at hindi na kita hahawakan muli." At hiniling ni Sarah sa Allah subhanahu wa ta'ala na mawala itong parusa sa haring ito na hindi makagalaw dahil na paralyze siya. At nung ito'y muling bumalik, na naging masigla muli ang haring ito, hindi na naman nakapagpigil na hawakan muli ang kanyang kamay. Ngayon, may tanong doon. Bakit ganun? Bakit humiling na siya na hindi na kita hawakan, pagalingin mo lang ako, at nung gumaling na siya, ginawa na naman niya muli? Bakit ganun? Ha? Pagnanasa? Bakit, Adam? Ang pagnanasa ba ay paulit-ulit? Oh. Yes na yes kayo, ha? Yes na yes, sabi ni Ustad. Ha? Yahya, hindi ba pwede ang pagnanasa ay sa isang beses lang? Ulit-ulitin yan, di ba? Sabi ng mga pantas, sinubukan muli nitong hari na ito kung ano ang matalinghaga na nandito sa babaeng ito. Pangalawa, hindi mapigilan ang init ng katawan o pagnanasa sa babaeng ito. Nangyari na naman nung hawakan niya, ay ganoon na naman na siya ay naparalyze. O sabi niya, hindi ko na ito muling gagawin. Utang na loob. Sige lang, ilingin mo uli na sa iyong Panginoon at makabalik muli ako. Hiniling na naman ni Sarah na mawala ang sumpa o anuman yung parusa sa haring ito sa paghawak kay Sarah, at nito ay nangyari na bumalik muli ang kanyang sigla. Sa isang riwaya, dahil dito ang hari yun na si Firaun, at hindi yung Firaun na doon sa kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam, dahil ang tinatawag na mga Firaun ay yung mga makapangyarihan sa oras na yun, mga hari na hawak nila ang buong bansa nila. Nasabi niya na dahil ito sa babaeng ito na ginawa niya, at ito nga ay tinupad ng kanyang Panginoon, kaya nung tinanong siya, at doon nakapagsinungaling si Ibrahim, dahil ang una kasi, lalo na nasabi niya na ito ay kanyang asawa, of course pagsasamantalahan ito. Kaya ito ay nasabi niya na aking kapatid, itong si Sarah, at hindi niya nasabi na kanyang asawa. At dahil nga, doon pa rin siya nasabing kapatid niya, at hindi pa rin nakapagpigil itong hari na ito, ay gusto pa rin niya itong pagsamantalahan. Dahil kukunin talaga niya, dahil sa namumukod tangi na ganda ni Sarah. Dahil ito ay nangyari, ang ginawa niya, sabi niya, kailangan ay mabigyan ko to na pagpapasalamat.
dahil sa pagbabalik niya sa aking katayuan ngayon. At nung nangyari kasi nangyari daw to hanggang 3 beses. At nung nangyari nung 3 beses, sabi niya, ilayo sa akin ang babaeng ito. Dahil itong babaeng ito ay salamangkera. Itong babaeng ito ay syaitan. Itong babaeng ito ay may kapangyarihan. Dahil ilang beses na itong nangyayari sa akin. Dahil doon, nagbigay daw siya ng isang alipin. Sabi ng iba. Pero ang iba hindi sinasabing alipin. Dahil itong babaeng ito na mula sa Misr o Misra ay itong babae na si Hajar. Si Hajar, ibinigay ito kay Sarah at hindi ibinigay kay Ibrahim. Bakit ibinigay kay Sarah? Dahil bilang pagpapasalamat ng haring yaon sa kanya sa paghiling na bumalik muli sa kanyang magandang pangangatawan. Nung ibinigay ito kay Sarah, bilang ito ay taga-utusan ni Sarah, ngayon, ang babaeng ito, nasabi ng mga iba, lalo na ang mga Israelita, na kaya ang tingin nila sa kung sino si Propeta Muhammad o ang mga Arabo ay nasa mababang uri, dahil ito daw ay isang alipin. Ayon sa kanilang mga riwaya. Pero pinatugunan ito ng mga scholar, hindi siya alipin. Dahil ito ay isa siya na namumukod-tangi na mayroon siyang rule sa kaharian ng haring yaon. At kung bakit ito ibinigay ng hari yaon ay bilang pagpapasalamat at hindi para gawing alipin, kaya ito noong naging kasama na ni Sarah, nakita ni Sarah na ito rin ay taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala at inyayahan niya itong si Ibrahim na pakasalan ang babaeng ito na Jariya, na itong si Hajar. Noong pakasalan o naging asawa na ganap na ni Hajar, na naging asawa ni Ibrahim, dito na nagsimula ang pagsiselos ni Sarah. Nakita niya na lalo na nagkaroon na ng anak o nabuntis siya, tapos nagkakaroon ng magandang ugnayan sila at nakikita ito ni Sarah. Hanggat ganun din ang taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, na lumisan sila mula sa lugar na ito papunta sa lugar na sinasabing Bagka, sa Makkah. Dito, nung napunta doon si napunta doon si Hajar, nang inaipanganak na si Ismail, alayhi salatu wasalam, propeta, na anak ni Ibrahim kay Sarah. So kung tutungayan natin mga kapatid, si Ismail, nagkaanak na dito nanggaling ang mga kahtaniyun, aw minal kahtan. Al-Kahtan na dito nanggaling si Ismail at nagkaanak siya ng mga tribo ng Kahtaniyon. Dahil una, noong ipinangasawa ni Ibrahim ang kanyang anak na si Ismail sa kabila o sinasabing tribo na galing sa Yaman, unang dumating sila doon sa Makkah. Bakit sila dumating sa Makkah? Alam nyo, ang hanap buhay doon ng mga unang mga Arabo, traders, o naghahanap buhay kung anong yung may mga pwedeng pagkakitaan o saan pwedeng mamuhay. Ngayon, dito nangyari, nung ipinanganak si Ismail, alayhi salatu wasalam, ay doon nangyari yung sinasabi na si Ibrahim, alayhi salatu wasalam, ay lilisanin na niya muli ang kanyang anak at pamilya. Bakit kaya niya nilinisan? Bakit niya tatalikuran sila na walang pagkain, walang tubig, at mag-isa lang ang kanyang asawa at ang kanyang anak, tapos babalik siya kay Sarah? Bakit kaya? Ha? Very good. Ito ay wahi. Ang mga propeta, ano ang panaginip nila? Ano yung nararamdaman nila? Ano yung pag-uutos ng Allah ginagawa? Wahi, revelasyon sa Allah. Kasi kung hindi rin babalik si Ibrahim, alayhi salatu wasalam, sa Sham, kung hindi siya babalik doon, hindi na mabubuo itong mga angkan ni Israel. Dahil hindi muli mabubuntis si Sarah. So ngayon, nung siya ay pabalik, subhanallah, ang aral dito, babae na may tunay na pananalig sa Allah, na hindi nananalig sa asawa. May mga babae minsan na pag nawala ka o asawa ko, paano na kami? Pero tignan nyo, sasabihin ko to sa mga kababaihan,
Manalig kayo sa inyong tagapaglikha, hindi sa mga asawa, sa tatay, lolo, kaibigan, o sa inyong mga kapatid. Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ayaw nila ng duwaya daw kasi nananalig sila doon sa kanilang asawa. Ngayon, ang ginawa nitong si Sarah, aamaraka rabbuka bihada. Kasi nalulungkot din si Ibrahim. Masakit yun sa loob niya na lisanin ng kanyang mag-ina. Na sa dami at matagal na panahon na gusto niyang magkaanak, ay ipinanganak pa itong si Ismail at bigla itong lilisanin. Wa kana Ibrahima siddiqa nabiya. Totoo siya sa kanyang pananampalataya. Totoo siya na propeta. Maski labag sa loob at kagustuhan niya, pero mangingibabaw ang Allah. At yan ang Muslim. Ikaw na Muslim, sa buhay mo mangingibabaw ang iyong tagapaglikha kaysa sa magulang mo, kaysa sa asawa mo, kaysa sa anak mo, kaysa sa kahit sinong tao sa mundo. Kung ito'y pag-uutos ng aking tagapaglikha. Dahil siya ang lumikha sa akin. So ngayon, nung paglisa niya, sabi niya, ito ba ay pag-uutos ng iyong Panginoon o Ibrahim? Sabi niya, oo, tumugon siya na oo, galing ito sa revelasyon ng aking Panginoon. Nung umalis na, sabi ni Ibrahim, at sabi ni Sarah, sabi ni Hajar, tumalikod na siya. Sabi niya, kung ganun, ay ipagpatuloy mo ang iyong pagbabalik at paglalakbay, at tatalikuran na rin kita, dahil hindi kami pababayaan ng Allah. Nagtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dumating ang tagtuyot at taghirap sa Makkah, walang tubig, walang mga dahon, walang mga halaman. Dito sa lugar na kung saan tawagin ngayon na Safa wal Marwa, na sinabi ng Allah sa Quran, sa Suratul Baqarah, Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, faman hajjal bayta aw atamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima. Sabi ng Allah dito sa Quran, itong Safa wal Marwa ay kasama ito sa mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkalikha, na dito nagsimula ang kasaysayan na ang ating pag-uumra at pag-hajj. At ang sino mag-umra ng mag-hajj ay kailangan nilang sila ay magsai. Kailangan nilang umikot dito ng 7 beses ayon sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na itinuro niya. Ngayon, naghanap na ng pagkain at mainom dahil pag na-disyerto ka bro, nauhaw ka ng tubig. Hindi katulad natin na mashallah, meron pa tayong mga tubig ngayon nandyan sa harap-harap ninyo. Ngayon, itong batang itong sanggol ay sumisipa-sipa at umiiyak. Sa pagsipa daw niya, may nasipa siya na kunting bato na dito lumabas ang tubig. Nakita ito ni Hajar. Nung makita niya na may ibon na paparating at napunta doon, sabi niya, may biyaya rito. At siya ay pumunta at dumating sa kanyang anak na may tubig na kung tawaging Zamzam. Ano tawagin? Ano ang ibig sabihin ng Zamzam? Matanong ko nga kayo. Stock knowledge. Anong ibig sabihin ng Zamzam? Sige. Pagsibol. Pagsibol. Ang Tagalog, pagsibol, ito ba yung pagsibol ng hangin? Pwedeng gamitin yan, pagsibol ng tubig? Pagsimoy ng hangin. Pagsimoy ng hangin. Ito, pagsibol. Pagtubong. Pagbukal. Ayan. Pagbukal. Paglabas. O, ano pa? Name it. Whatever. Kahit ano yun. Ha? Maipon. Ano yung maipon? Maipon sa yung mag-combine sa isang lugar. Okay. Very good. So, ano ibig sabihin ng Zamzam? Yun ang Zamzam. Ayun. Tama si Sheikh Ali Janaban. Ang Zamzam, mga kapatid, ang ibig sabihin niya ay malipon kayo o di kaya stop sa English. Tumigil na at dyan lang kayo. Kasi kung hindi sinabing Zamzam, baka buong Makkah ay magiging isang lawa na ngayon. Kaya nung sinabi niyang Zamzam, anong term na ginamit mo, Ali? Sheikh Ali? Maipon ka lang at huwag kang tumakas, huwag kang lumayo o hanggang dyan ka lang. Tama na. Yun ang ibig sabihin ng Zamzam. Kaya makikita ninyo,
ang Zamzam na ito mula noon hanggang ngayon, magpakailanman. Ganyan pa rin ang tubig, pero hindi nauubos at hindi siya kumakalat. Doon lang siya sa sinasabing isang balon-balon na yon. So, dumating ang mga tribo ng mga Jurhum. Sa madaling salita, dumating ang panahon na hindi pa bumalik si Ibrahim, alayhi salatu wasalam, nakapag-asawa si Ismail, alayhi salatu wasalam, sa mga kababaihan ng Jurhum. Unang pagdating niya, nakapag-asawa siya, magandang kwento na nangyari dito, isang matanda na dumating at ito si Ibrahim sa kanilang bahay. Nagtanong, nasaan ang iyong asawa? Wala, doon si Ismail. Sabi ng kanyang asawa, ng unang asawa niya, sabi niya, lumabas, wala sa bahay. Sabi niya, kumusta ang inyong pamumuhay, ang inyong kabuhayan o iha? Kumbaga, sa lingwahe natin. Ang buhay namin ay taghirap, ang buhay namin ay pabigat, ang buhay namin ay nako, tatanong mo pa yan. So, ang daming reklamo ng babae, hindi makontento. Sabi ng matandang ito, pakisabi sa asawa mo, pag dumating siya, palitan niya ang bakod ng kanyang bahay. O di kaya yung gate niya. Ganun ba yun? Ano tawag doon? Bakuran niya. Palitan niya ang kanyang bakuran. Sabi ng kanyang ng babaeng ito, opo, sasabihin ko. Dumating si Ismail, alayhi salatu wasalam, at nagtanong, kumusta, anong nangyari? May dumating ba? Sabihin, may dumating dito na tigulang, matanda, nagtatanong, kumusta daw ang buhay natin? So, sinabi ko yung totoo. Pahirap ang buhay natin, taghirap, walang makain, ganito, ganyan. Sabi ng kanyang asawa, anong sinabi sa'yo nung matanda? Sabi niya kasi daw, palitan ko raw yung bakuran ko, yung bakuran mo, bakuran natin, pagdating mo raw. Naintindihan, metaphorical, sabi ng kanyang asawa na si Ismail, yun ang aking ama. At nagsasabi siya sa iyo na ako mismo ay dapat kitang hiwalayan dahil ikaw ay babaeng hindi mabuti sa akin. Anong aral doon, bro? Kailangan nakuha natin ng aral, yung mga bawat mga pangyayari ng mga siglo na mga nangyayari sa buhay ng mga propeta. Anong aral doon? Huwag mo sirain at proteksyonan mo. Pero ang problema doon sa oras na yun, sinabihan siya na palitan ang kanyang bakuran. Ibig sabihin, hiwalayan kita. Sabi ni Propeta Ismail, yun ang aking ama at nagpapabatid sa akin na hiwalayan kita. Ano ngayon ang aral doon? Kayun nga, ang aral doon, hiniwalayan niya ang kanyang asawa. Unang asawa niya. Anong aral doon? Sundin ng magulang. Very good. Sundin ng magulang. Pero bro, hindi nangangahulugan na anong ngayon ang sabihin ng nanay mo, tatay mo, na hindi sila magkasundo ng asawa mo, agad-agad na susundin mo. Na meron kayong mga anak, mahal mo ang asawa mo, tapos iiwalayan mo dahil sa sinabi lang ng magulang at tatay mo. Hindi. Kailangan pag-aaralan yan, kailangan meron yan kadiya, kailangan yan, malaman yan ng mga pantas ng mga kadi. Hindi basta-basta ganun yun. Pero sa kapanahunan na yun, yun nga, sa oras na yun, na pinagsabihan ng ang kanyang anak na si Ismail na hiwalayan itong asawa niya dahil hindi mabuti. Alam niyo ang aral doon, mga kapatid? Ito. At para din ito sa mga kababaihan. Ang aral doon, kahit anong kabuhayan ninyo, huwag tayong magreklamo. Maging kontento ka. Lalong-lalo na huwag kang magsalita ng masama sa iyong asawa. May hadith kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minsan ay nagbanggit siya sa mga kababaihan. Nung ako ay nakita ko, sabi niya, ika, ang paraiso ng Allah, karamihan na nakapasok dito ay ang mga mahihirap. Nakita ko ang imperno, ang karamihan dito ay ang mga kababaihan. Sabi ng mga babae, o sugo ng Allah, anong dahilan kung bakit ang imperno ay ang karamihan na makakapasok dito ay mga babae? Sa hadith na ito, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, li'anna kunna tukthirna la'an. Dahil karamihan sa mga babae, dahil sa kanilang mga bibig na laging nagmumutawi ang pagmumura o pagsasalita ng paglilibak o pagsasalita ng hindi mabuti
masama sa kapwa, sa asawa at sa lahat dahil sa dila. Delikado ang dilang ito. Hindi nangangahulugan na ang babae lang dahil mayroon ding mga lalaki na palamura na lagi nagmumura. So, dapat pinag-iingatan ng dila. Yun ang dahilan. Pangalawa, sabi, li'anna kunna aktharun nisa, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sila ay laging nanunumbat at nagrereklamo sa asawa. Waliyaudu billah. Bro, wallahi, sasabihin ko to, kayo na mga kababaihan na nakikinig. With due respect, ang sa amin lang, sinasabi kung ano ang sabi ni hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw bro, pag ang asawa mo laging nagrereklamo, lahat ginagawa mo para sa kanya, sa ikabubuhay ng pamilya, tapos hindi ka pa makakontento, halos lahat ibinibigay mo. Alam mo, minsan may nakita kong picture, ang ganda yung picture na walang maraming sasabihin. Only by pictures, pwede nang mag-create ang utak at ang iyong puso na mababasa mo ang tama. Ang isang ina, inahawakan niya ang kanyang anak na tinuduyan o inahawakan niya na ganun lang. Kadung-kadung niya ang kanyang anak. Ito ang ina. Very good. Pero ang ama, doon siya yun, yung picture ng ina at saka yung anak, yung ama, ano tawag doon? Buhat niya yung nanay at saka yung anak. Kasi minsan, ang babae, gusto nila, yung kailangan, lagi kang nakikita na malambing ka, kailangan makita na showy ka, kailangan makita lahat-lahat ng anong gusto nila. Hindi nila alam ang mga lalaki pag nagmahal sa loob lang yan. At hindi tayo showy na nagpapakita-kita. Nagsishowy-showy ka nga dyan sa Facebook o saka sa mga Instagram o sa lahat. Mamaya masugat pa kayo ng ain. Fa'innal ayna haq. Ang dami dito na ang sweet-sweet, nagbibigay ng chocolate, flower sa asawa, ganyan, sulat lahat. Bukas isang araw naghiwalay na. Dahil ain. Bro, ang pagmamahal dito sa puso. Ang pagmamahal sa Allah, sa propeta, sa puso na may kaakibat na kilos at gawa. So ngayon, anong nangyari nung hiwalayan niya? Ang una doon, ang punto doon, ang mga kababaihan, at ito ang i-advise natin, maging makontento kayo sa ano ang dala ng inyong asawa. Mahalin ninyo ang inyong mga asawa at respetuhin sila. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, lagi natin yan nababanggit, na ang mga babae na kung saan sila ay, pag sila ay idasalatil mar'atu khamsaha, wa samat shahraha, wa hafadat farjaha, wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli jannati min ayyi abwabin syi'ti. Very simple. How to enter paradise in regards to women. Sa mga kababaihan ito. This is addressed to the women. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito? Pag ang babae ay nagdasal ng 5 beses sa isang araw, 5 beses sa isang araw, nagdasal ng 5 salah. Pangalawa, pag siya ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pangatlo, pinrotektahan niya ang kanyang dangal at ang kanyang dangal sa kanyang asawa. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, may takot sa Allah at sa kanyang asawa na walang pwedeng mababalita patungkol sa kanya. Dahil alam niya ang limitasyon niya. Inalagaan niya ang kanyang puri. Pang-apat, sumunod siya sa kanyang asawa. Sa payo at gusto ng kanyang asawa. Ang sabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang babaeng ito sa araw ng paghukom, sasabihin sa kanya, "O babae, pumasok ka na sa kahit saang pintuan na naisin mo dito sa paraiso." Allahu Akbar. Sana all. Sana mayroon din tayo ganun din na ganun lang. Na ganun lang pala yung ganun kasimple. So ang punto rito mga kapatid, ang babae na gusto niya na makapasok sa paraiso, respetuhin niya, sundin niya ang kanyang asawa. Kung ano ang nadala mo sa bahay, sasabihin mo sa asawa mo, "Oh, asawa ko, alhamdulillah, kahit konti lang, alhamdulillah, may naipadala ka." O asawa ko, mahal kong asawa, okay lang, maski ang nakuha natin na bigas ay NFA, maski hindi na master yang master. Okay na yan. Importante nakakakain tayo. O ano, gusto mo imasahe kita? Anong gusto mo? Magprito ako ng itlog? O anong gusto mo? Masya Allah, ang sarap-sarap ng buhay ng lalaking ganun. Bro, inaalagaan ka ng asawa mo. Umuwi ka na maski tamban, bulad o sardinas, okay sa'yo yun. E paano ikaw nangutang ka pa, wala ka pang trabaho, tapos wala ka pang nahirapan ka pa, pagdating mo,
Nahirapan ka na, pagdating mo sa asawa mo, nagbigay ka ng pinakamaganda na alam mo na yun ang kakayanin mo. Tapos sabi ng asawa mo, nakita niya, buti pa itong kapitbahay natin, ang ganda ng pagkain nila. Ano kayang mafe-feel mo, bro? Ha? Ikaw, kapatid na Ismail, matutuwa ka doon? Wallahi, ganyan ka. Magiging tao ka eh. Tao ka, nagagalit ka. Nag-utang na nga ako doon sa pinsan ko, doon sa kapatid ko, doon sa mga para makakain kayo. Tapos ngayon, darating pa ako dito, hindi mo pa naluluto, sasabihin mo na yung pagkain ng kapitbahay namin maganda kaysa sayo. Pasalamat ka sa Allah, mayroon tayong nakakain. O di kaya mayroon pang ibang mga babaihan. Alam mo yung si sister, yung pinsan niya at yung ganyan-ganyan, ang ganda, nakabili sila ng bag na Louis Vuitton. Louis Vuitton? Kakayanin mo ba ang Louis Vuitton, ang sweldo mo lang ganyan? Iyon, kurakot yun. Iyon, ganito sila, mayaman o whatever. Huwag mo ikumpara ang buhay mo sa buhay ng iba. Sa maranaw na adna sigitan bida. Never compare your relation to your husband and wife to another life of those who are married. Hindi nyo alam, ganun lang yun, pero nag-aaway din sila. Walang hindi nag-aaway. Sino sa inyo ang hindi niya nakaaway ang kanyang asawa? Itaas ang kamay. Ibrahim, wallahi bibigyan natin ng reward. Wala. Lagi. Kasi bakit mo inaaway? Bakit kayo nag-aaway ng asawa mo? Kasi mahal mo siya. Kasi kung itataas mo ang kamay mo na hindi kami nag-aaway ng asawa ko, wallahi hindi ko alam kung totoo ang pagmamahalan ninyo. Dahil ang tunay na pagmamahalan, away bati. Okay. Punta tayo dito kay kwento kay Ibrahim. May iba naman ang mapupuntahan dito, kapatid na. Napapalayo na tayo. Bro, luto na, malapit na yun. Sige, magbigay lang kayo ng signal para makakain na tayo, inshallah. So si Ibrahim, alayhi salatu wasalam, mga kapatid, sabi niya, Ya abati la ta'budi syaitan. Itong ibara na ito, saan niya sinabi? Sa surah Sad, verse 95. Ya abati la ta'budi syaitan. O aking dakilang ama, wag niyong sambahin si Satanas. Satanas ba yung mga ginagawa ng mga rebulto? Anong sagot? Opo, ganun lang kayo ng opo. Sige. O sige, opo. Bakit siya naging Satanas? Yung mga rebulto na yan. Kasi mga kampong ni Satanas yung mga yan. Kasamahan ni Satanas ng mga yan. Ang sinumang sumamba na bukod pa sa Allah, mga shayatin ang kanilang sinasamba. Mga kampon ni Satanas, mga kasama ni Satanas, wahaula tagut, at yun yung mga tagut na isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang sambahin ng kahit sino, bukod pa sa Allah, alalahan ninyo na ito ay kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala at kalaban ng mga propeta, at ito yung mga Satanas. At ang kalaban natin ay ang mga Satanas, ang mga iblis. La tuti'i amra shayatin fil kufr wa ibadatil awthan. Dahil ang pagsunod at pagsamba, pagmumuni-muni dito sa mga nilikha na ito ay paglabag at ito ay pagiging pagtalikod mo sa Allah sa pagsamba sa kanila. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Katotohanan, ang mga ito, si Satanas, sa kanyang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala na mahabagin, ay tunay na siya ay mapanghimagsik, tumalikod. At ang turo ni Satanas sa atin ngayon, noon, bukas, magpakailanman, anong turo niya? Sumamba ng mga iba't ibang Diyos-Diyosan. Delikado yan, bro. Ngayon, nangyayari na yan. Minsan, akala natin na hindi nga tayo sumasamba ng mga Diyos-Diyosan, pero minsan, nagiging Diyos-Diyosan natin na palihim ang mga bagay na ito. Katulad ng pera, kapangyarihan, sarili, kalaswaan, kagustuhan ng sarili. Dahil tayo ay alipin. Ang alipin ay tumatalima sa tunay na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung iba at nangingibabaw ang iyong sarili, kapangyarihan, pera sa lahat, kaysa sa Allah, yun ang nagiging Diyos mo na yun. Afara'aita man ittakhadha hawahu ilahu hawa. Ibig sabihin sa aya na ito, nakita niyo ba, sabi ng Allah, na ang sila yung mga tao na ang kanilang sarili ay naging Diyos nila, ang kanilang mga sarili sa pagsunod ng mga kagustuhan ng kanilang sarili. Waliyaudu billah.
Ibrahim alayhi salatu wasalam, yatabarra'u min abihi wa qawmihi. Patuloy na nagtuturo si Ibrahim sa kaisahan ng Diyos at sina-challenge niya ang kanyang ama. Sabi dito sa aya sa surah At-Tawbah 114. وَمَا كَانَ إِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَوَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاحٌ حَلِيمٌ. Ya Rab, katotohanan, ang si Ibrahim, وَمَا كَانَ Ibrahim, ang paghiling ni Ibrahim. Kasi si Ibrahim alayhisalatu at halos karamihan ng kanya ng mga propeta, inihiling nila sa Allah na protektahan ang kanilang mga magulang. Di ba bro? Tayo, inihiling natin, Ya Allah, ang aking ina, ang aking ama, bigyan ng abag, tanggapin sila sa kanilang paraiso. So ito si Ibrahim alayhisalatu ay nananalig at humihiling sa Allah na ang kanyang ama na siya ay patawarin. Bakit? Umihiling siya sa Ya Allah, patawarin ang aking ama. Dahil siya ay sumasamba ng mga iba't ibang Diyos-Diyosan at hindi naniniwala sa katuruan na iyong itinalagap sa akin bilang isang propeta na maniwala sa iyo na tunay na nag-iisang Diyos. Na ito ay bilang pampanata ni Ibrahim na pangako sa kanyang ama na, o aking ama, ilihiling ko sa Allah na ililigtas kita, maililigtas kita sa pamamagitan ng aking paghiling o bilang isang propeta. Pero kailanman ang kahit panalangin ng mga propeta sa kanilang mga magulang, anak at kahit sino, tayo na mga mananampalataya, walang saysay ang panalangin natin sa kanila, lalo na kung sila ay patay na. Nahilingin natin sa Allah na Ya Allah sila ay patawarin at tanggapin sa paraiso. Pero kung sila ay buhay pa, katulad nitong si Ibrahim na hinihiling niya sa kanyang Panginoon na Ya Allah, bigyan ng habag, patawarin at gabayan ang aking ama. Pero kailanman, bakit niya yung sinasabi? Bilang pangako at dahil sa pagmamahal niya sa kanyang magulang. Dahil dito, napagtanto ni Ibrahim alayhisalatu wasalam, falamma tabayyana lahu annahu aduwallah. Ngunit nung napagtanto na ni Ibrahim na ang kanyang pinakamamahal na ama ay kalaban ng Allah dahil hindi siya naniniwala sa Allah, tabarra'a minhu, siya ay lumihis, iniwanan niya at hindi na niya pinakinggan ng kanyang ama sa kanilang paniniwala sa mga ribulto na pagsamba dito. Si Ibrahim alayhisalatu wasalam ay tunay na nandoon sa kanya ang katangian na mayroon siyang busilat na puso at mataimtim na pagdarasal at magandang ugnayan sa kanyang ama. فها هو يدعو قومه لنبدأ إبادة الأصنام التي لا تنفع ولا نضر. Tignan nyo si Ibrahim kung paano din siya sina-challenge dahil siyempre ang kabuhayan ng magulang mo minsan doon din tumutulong ka bilang isang ama, bilang isang anak. Minsan nagtitinda rin si Ibrahim sa tinitinda ng kanyang ama itong mga ginagawa nilang mga ribulto. At sinasabi niya, sino ang bibili ng mga Diyos-Diyosan na ito? Na ang mga Diyos-Diyosan na ito, na mga imahe na ito, ay hindi kailanman makakatulong. Hindi kailanman ito makakapagbigay ng benepisyo. Ito ay mga bulag at pipi. Hindi makagalaw. Kayo, sige, bibiliin nyo? Kung ikaw ang bibili, kung yun naririnig mo, ano yun? Ano yun? Tatanggapin mo yun, bro? Ha? Sasabihin ko, mabuti kang bata dahil makatotohanan ka. Salamat at sinabi mo yan sa akin. At hindi ako talaga bibili niyan. Kasi sinasabi mo sa akin na hindi talaga yan makabigay ng maganda. Kasi gusto niya nagisingin ang mga utak ng mga ito para magising kayo ng katotohanan. Nagbalik tuloy sa akin ng isipan ko yung kwento sa akin ni Sheikh Omar Piñalver doon daw sa Pilipinas na kwento daw na nangyari sa buhay ng Maranao. Sino yung mga Maranao dito? Itaas ang kamay. Maranao. Okay lang. Para walang magagalit sa akin. Aray, saka, Maranao ka? Ha? Haway. Baka kararangiti kabunaragi pero na kan. Totoo itong nangyari daw na kwento nila. Yung isang Maranao daw, nagtitinda daw siya ng mga Diyos-Diyosan. Si Jesu Cristo, tinitinda rin niya si Maria, Virgin Mary,
Aywan ko, kasi minsan yung mga Maranao, yung iba at hindi lahat. Maski alam nilang haram, itinitinda yan. At wallahi, this is a challenge. Mga pag-ariya ng mga Maranao, dito dapat nakapakanaw tanong. Nung nga din dagangan, so katawan ka haram. Lagi do drug, lagi do kabinasa, lagi dia, mga lagi dia. So yung mga Maranao, nagtitinda siya. Tapos yung titinda-tinda niya, bili na kayo ng mga santo-santo ito. So dumaan daw yung mga madre. So, nung dumaan yung mga madre, hindi daw nagsalita yung mga madre at lumipas sila. Sabi nila, sige, pag hindi kayo dito bumili, sisirain namin ito at iwawasakin namin itong mga Diyos-Diyos nyo. So, napilitan daw yung mga madre. Uy, wag. Wag naman. Nagtitinda ka ng ganyan, tapos ipapahamak. Sige, magkano? Bilihin na lang namin yan. Wise din ang Maranao, ano? Aywan ko kung kwentong barbero yun, no? Pero kinuwento yun ni Sheikh Omar. Kung totoo yun, alamin nyo sa kanya at doon nyo itanong sa kanya. Pero pakikita nyo naman, meron siyang page, Omar Piñalber. So, mga kapatid, walang magawa itong mga Diyos-Diyosa na yan. Hindi yan dapat sambahin. Kaya dito sa Quran, watlu alayhim naba Ibrahim. O Muhammad, ikwento sa kanila ang tungkol sa kwento ni Ibrahim na sinabihan niya ang kanyang ama. Kalu na'budu asnaman, sabi ng kanyang ama, fanadhallu laha akifin. Hindi nila kasi maiwan-iwan ang kanilang mga ribulto at ang kanilang mga ginawa. Bakit? Kasi ito ang nakagisna nila sa kanilang mga magulang. Yun ang mahirap. Mahirap mo na ikaw ay umalis sa kung ano ang paniniwala ng iyong mga magulang. Diba? Pero sa Islam, maski sinasambayan, katulad ngayon ng mga Maranao, yung iba. May mga iba sa kanila na nagtutunong-tunong. Ang pagtutunong-tunong, tawagin yun, Sheikh Ali, yun yung gumagawa sila ng maliliit na mga bahay-bahay. Tawag sa amin yun, lamin. So yung magandang matliit na bahay na hindi ko alam minsan tinitiran pa yun ng mga tinitindaran ng mga ibon-ibon. So yung mga matatanda sa amin noon, ginagawa nila ang kanilang paniniwala na mayroon daw mga jinn o mayroon daw mga ibang mga nilalang na nandyan, na sila ay nakikisumamo at nakikipagkaibigan at pag may mga hiling sila, doon sila humiling. Kaya minsan nagdadala daw sila ng mga pagkain doon o ano yung mga sinusumamo nila. Astaghfirullah. Napakalaking shirk, pagtatambal sa Allah, na ganun ang paniniwala nila noon. Pero ngayon, alam na tinuro na ito ng mga ulama noon sa kapanahunan nila hanggang sa ngayon, nawala na, halos nawala na yung mga dati na yun na pinapaniwalaan nila. So, kahit anong paniwala ng mga magulang mo, kung ito ay mali at ito ay taliwas sa turo ni Propeta Muhammad, layasan mo yung mga magulang mo na inaama, hindi yan dapat sambahin yan. Dahil ito ay panlilinlang at ito ay mali at ito ay labag sa katuruan ng Islam. Hindi dahil kung anong pinapaniwalaan nila, patuloy ka pa rin na masunurin sa magulang mo. Tandaan mga kapatid, ang pagsunod, la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Walang pagsunod sa kahit sino mang nilikha, labag doon sa kagustuhan ng lumikha. Kung anong gusto ng Allah, yun ang masusunod. Anong gusto ng kahit sinong tao, magulang mo, na ito'y labag sa Islam, aalis ka at hindi mo ito gagawin. So si Ibrahim alayhi salatu wasalam, man fa'ala hada, dito na dumating. Ang alin? Dito na dumating ang kaganapan na kung saan si Ibrahim ay napagkaisahan na nila na siya ay susunugin. Bakit kaya? Bakit siya susunugin? Bilang parusa sa paggawa niya ng kanyang pagpaslang. Tama bang sabihin? Hindi pagpaslang. Pagwasak, pagsira sa mga ribulto na sinasamba ng kanyang mga ama, ng kanyang mga pamayanan. Isang araw kasi, pumunta sila sa ibang lugar. O sabi nila, Ibrahim, huwag ka umalis. At itong mga Diyos-Diyosa namin ay alagaan mo at bantayan mo. Doon pa lang, namulat na si Ibrahim. Sabi niya, Ishada, Diyos, ako ang magbabantay? Di ba dapat ang Diyos ang magbabantay sa atin? Bro, di ba? So sabi niya, maling-mali talaga itong mga ginagawa at pinapaniwalaan ng aking ama. So, nandiyon yung mga iba't ibang uri ng mga Diyos-Diyosa na may maliit, may malaki, may pinakamalaki. So, ang ginawa niya, kasi minsan, ang dunong natalino ni Ibrahim, kinakausap pa yan. Sinisira pa nila yan. Sinisira pa niya yan. Yun nga, yung pagtitinda niya, insulto, di ba?
So nung ito ay pinagkatiwala na sa kanya, sabi niya, sinira niya lahat. Walang-wala, lahat nasira. Ang naiwan ay ang pinakamalaki. Yung pinakamalaki na imahe ng rebulto na ginawa nila. Ngayon, nung nasira niya, yung palakol na gamit niya, iniwan niya doon sa pinakamalaki, na doon sa gilid niya, o di kaya panghawak-hawak niya. Sabi ni Ibrahim, para sila ay magising ng katotohanan. Qamu faqalu wa hum fi shiddatil ghadab, at sila ay nagagalit noong sila ay bumalik sa kanilang paglalakbay. Sinabi nila, man fa'ala hadha li bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Subhanallah. Sino ang gumawa ng kalapastangan dito sa aming mga Panginoon? Katotohanan, ang sinong gumawa dito ay siya ay tumpak na nasa kadiliman, nasa kalayuan, nasa kalapastangan, makasalanan, karumaldumal, kahihiyan itong ginawa niya. O sinong gumawa? Siyempre, siya yung pinagkatiwalaan mo. Siya ang tatanungin mo. ثم تذكروا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي تعود أصنامهم فقالوا, naisip nila, Uy, Azar, di ba nagsulti ka sa imong anak na siya magbantay sa mga Diyos natin? Sabi nila, sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. At ito ay narinig namin na may isang nagbibinata na ang pangalan daw niya is Ibrahim. At baka siya nga ang gumawa. At sila lahat ay nagsabi, fa'atu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Dalhin dito si Ibrahim at dito namang mangyayari ang parasaksihan ng karamihan ng mga tao. Mga kapatid, bilang parusa kay Ibrahim, sinabi niya, aanta fa'alta hada bi'alihatina ya Ibrahim? Quran ito, mga kapatid. Sabi ng Allah na sinabi na tinanong ng mga tao kay Ibrahim, O Ibrahim, ikaw nga ba ang gumawa ng kalapastangan dito sa aming mga Diyos? Qala lahum, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Sabi ni Ibrahim, alayhi salatu wasalam, na nagkaroon siya na para magising ang mga tao nito, tanungin ninyo ang pinakamalaki na yan. Kasi siya lang ang pinakamalaki, nakakapagtaka, napatay niya lahat yung mga kasama niya na mga maliliit. Tapos mayroon pang palakol na nandyan sa kanya. Itanong nyo, baka siya ang gumawa niyan? Baka siya ang gumawa ng kalapastangan sa inyong mga Diyos. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Kung yan ay makakapagsalita, tanungin ninyo. Nung balikan nila, yan ang susunod sa susunod na linggo na ating ipagpapatuloy, insyaAllah, ang kaganapan na mangyayari. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.